Ko si Angelo, 22 anyos na ngayon. Pero ang kwento ko ay nagsimula noong ako'y 11. Bata pa lang ako, mahilig na sinanay sa mga kwento, tikbalang, kapre, duwende, at syempre, ang engkantada raw sa bundok ng Maria Makiling. Para sa kanya, totoo ang lahat. Para sa akin, katang-isip lang, hanggang sa naranasan ko mismo, taong 2014, summer vacation. Kasama ako ng mga pinsan ko sa hiking sa bundok ng Makiling. Nagkahiwa-hiwalay kami habang kumukuha ng litrato. Ako nahulog sa isang bangin na mababa lang pero sapat para mawalan ako ng paningin sa kanila. Tumakbo ako kung saan-saan hanggang sa nakita ko yung ilaw sa gitna ng gubat. Kakaiba, parang lampara na lumulutang. Tapos may musika, hindi radyo, hindi cellphone, parang luma. Tugtog ng alpa, sinundan ko ang ilaw, dun ko siya nakita. Isang babae, maputi, mahaba ang buhok, parang nakalutang ang paa sa lupa. Nakadamit puti, parang sinaunang panahon. Ngumiti siya. Tiningnan ako at sabi niya, "Panahon mo na." Pagdilat ko, gabi na. Basang-basa ako sa ulan at nasa may paanan na ako ng bundok. Naghahanap na pala sa akin ang buong barangay, pero para sa akin, isang saglit lang ang lumipas. Simula nung gabing yon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing kasi gabi-gabi parehong panaginip, gubat, ilaw, musika at siya yung babae. Pero may bago bawat panaginip. Tumatawag siya, minsan nasa may sapa siya, minsan nasa talahiban, minsan sa loob ng kuweba. Pero laging siya, laging musika, sabi ng mga nakatatanda. Natawag daw ako na pag hindi ako tumugon, magkakasakit ako. O kaya mawawala na lang ulit. Hindi ako naniwala. Pero isang linggo lang ang lumipas, nagkasakit ako. Lagnat, ubo, hallucinations. Sabi ng doktor, viral. Sabi ni nanay, huwag mong balewalain ang tawag ng gubat. Matapos ang 2 linggo ng sakit at panaginip, napilitan akong bumalik sa bundok. Hindi ko alam kung bakit, parang hinihila ako. Parang may dapat akong balikan. Pagdating ko sa gubat, hindi ako naglakad. Alam ko agad kung saan dadaan. Parang may mapa sa utak ko. Tapos nakita ko ulit yung liwanag, musika, at siya. Ngayon, hindi na siya nakangiti. Nakatingin lang, malungkot. "Panahon mo na?" bulong niya ulit. Lumapit ako. Hinawakan niya ang noo ko at parang may sumabog sa loob ng isip ko. Mga alaala, hindi akin. Daan-daang taon ng pag-iyak, paghihintay at pangungulila. Nakita ko ang buhay niya. Isa siyang engkantada, si Maria Makiling mismo. At sa bawat dekada, may pinipili siya, isang mortal, para ipasa ang alaala at sakit ng kalikasan. Tagapangalaga, tagapagmana. Ako ang pinili niya ngayon. Nangyari ito 7 taon na ang nakalipas. Wala akong sinabi kahit kanino. Pero simula noon, naririnig ko na ang mga puno. Nakikita ko ang mga engkanto sa paligid. Nakaupo sa mga punong kahoy, sumisilip mula sa likod ng mga bato. Sila'y umiiyak, lumuluhod, naghahanap ng tulong. Unti-unti, nagbabago ako. Hindi ko na gusto ang lunsod. Hindi ko na kinakaya ang ingay. Mas gusto ko na ang katahimikan ng gubat. Pero may kapalit ang lahat. Hindi na ako tumatanda. Sa loob ng 7 taon, ganito pa rin ako. Hindi ako nagkakasakit. Pero gabi-gabi, humihina ang alaala ko bilang tao. Isang araw, gigising na lang ako. At ako na mismo si Maria Makiling. Kaya ngayon, kung may maririnig kang musika sa gitna ng gubat, huwag mong sundan. At kung may babae kang makita na nakaputi at mahaba ang buhok, huwag kang lalapit dahil baka ako na yon. At sasabihin ko sa iyo ang parehong salita na narinig ko noon. Panahon mo na.